Magandang-maganda po ang araw sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong buhay na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sabi nila, ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa tibay ng kanyang puso at sa dangal ng kanyang paninindigan. At ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay isang buhay na patunay dyan. Isang nakabibinging busina ng tren, yumanig ang buong kabahayan. Isang munting barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ilang hakbang lang ang layo mula sa walang katapusang riles. Umikot ang makapal na alikabok sa hangin. Pumasok sa mga siwang ng dingding at sa bukas na bintana. Ngunit sa gitna ng ugong at alikabok, isang mahinang tinig ang nangingibabaw. Isang uyayi. "Hele! Hele! Tulog, anay!" Mahigpit ang yakap ni Bituin sa kanyang nakababatang kapatid na si Mutia. Habang nakaupo sila sa isang lumang papag, ginamit niya ang sariling likod bilang panangga sa anumang alikabok na maaring malanghap ng bata. Si Mutia, 10 taong gulang ngunit may isip at katawang paslit pa rin, ay nakasubsob ang mukha sa dibdib ng kanyang ate, tila walang naririnig na ingay sa labas. Para sa kanya, ang tanging mundo ay ang yakap at ang awit ni Bituin. Nang humupa na ang ugong at lumayo na ang tren, marahan niyang hinalikan ang buhok ng kapatid. "Wala na, Mutia, ligtas na tayo." Idinilat ni Mutia ang kanyang mga mata. Mga matang bilugan at puno ng kawalang malay. Ngumiti ito at itinuro ang isang garapon na may iisang alitaptap sa loob. Ang tanging nagsisilbing ilaw nila bukod sa sinag ng buwan na sumisilip sa butas-butas na bubong. "Kislap," sabi ng bata, ang nag-iisang salitang madalas niyang bigkasin. "Oo, kislap," sagot ni Bituin. Pilit pinapasigla ang sariling tinig. "Maganda, di ba?" Dito sa komunidad dapit hapon, ang mga pangarap ay kasing ikli ng pagkislap ng alitaptap. Bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Ang almusal ay hindi tiyak at ang hapunan ay madalas na isang dasal na lamang. Ngunit para kay Bituin, hanggat kasama niya si Mutia at ang kanilang ina, ang barong-barong na ito ang kanilang palasyo. Isang mahinang pag-ubo ang pumunit sa katahimikan. Galing iyon sa isang sulok ng silid kung saan nakahiga ang kanilang inang si Alena sa isang banig. Mabilis na lumapit si Bituin. "Inay, ayos lang po kayo?" Sinubukan ng ina na bumangon, ngunit isa pang mas malakas na pag-ubo ang yumugyog sa payat nitong katawan. Nang takpan niya ang kanyang bibig, nakita ni Bituin ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Dugo. May bahid ng dugo sa palad ng kanyang ina. Parang piniga ang puso ni Bituin. Ang desperasyon ay tila malamig na tubig na biglang ibinuhos sa kanyang buong katauhan. "Inay, wala ito, anak," sabi ni Alena. Hirap na hirap sa paghinga. "Napagod lang siguro." Hindi na nakinig si Bituin. Kinapa niya ang maliit na bote ng gamot sa ilalim ng banig. Binaligtad niya ito. Walang nahulog. 1 linggo nang ubos ang gamot sa ubo ng kanyang ina. Ang tunog ng walang lamang bote na tumama sa sahig na kawayan ay mas malakas pa sa ugong ng tren kanina. Iyon ang tunog ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, habang naglalaba si Bituin ng mga damit ng kapitbahay para kumita ng ilang barya, lumapit sa kanya si Aling Nita. "Bituin!" bungad nito. May halong awa at pag-aalala sa mukha. "Narinig ko ang lagay ng nanay mo. May alam akong maaaring makatulong sa inyo." Tumingala si Bituin. Ang mga matay pagod, ngunit puno ng pakiusap. "Ang Hacienda del Fuego, alam mo ba yon? Ang mansyon ng bilyonaryong si Don Alejandro del Fuego," sabi ni Aling Nita. "Naghahanap sila ng bagong katulong. Malaki raw ang sahod
Ang pamangkin ko kasi, kusinera doon. Sinabi ko ang tungkol sa'yo. Kung gusto mo raw, subukan mo. Hacienda del Fuego. Ang pangalan pa lang ay parang isang alamat sa kanilang lugar. Isang palasyong napapalibutan ng matataas na pader. Isang mundong hindi nila kayang abutin. Pero, Aling Nita, baka hindi po ako tanggapin. Alanganing sagot ni Bituin. Subukan mo lang, Hija. Para sa nanay mo. Para kay Mutya. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Bituin. Para sa nanay mo, para kay Mutya. Oo, gagawin niya ang lahat para sa kanila. Kaya niyang tiisin ang lahat. Harapin ang kahit sino. Nang hapong yon, suot ang nag-iisa niyang disenteng bestida na ilang beses nang tinahian. Tinungo ni Bituin ang isang lugar na sa panaginip lang niya napupuntahan. Habang papalapit, lalong lumalaki at nagiging nakakatakot ang anyo ng hacienda. At sa wakas, narating niya ang harapan nito. Isang dambuhalang tarangkahang bakal ang bumungad sa kanya. Mas mataas pa sa 2 palapag na gusali na may nakaukit na malalaking letrang HDF. Sa likod nito ay isang paraisong hindi niya akalain na totoo. Isang malawak na hardin, isang perpektong daanan, at sa dulo, ang mansyon. Puting-puti, maringal, tila isang palasyo mula sa ibang mundo. Pakiramdam ni Bituin ay isa siyang langgam na naligaw sa hardin ng mga higante. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ang intercom. Matapos magpakilala, ang dambuhalang tarangkahan ay dahan-dahang bumukas, gumagawa ng isang nakakakilabot na tunog. Huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Isang hakbang mula sa mundo ng alikabok at kahirapan, papasok sa isang mundo ng karangyaan at panganib. At sa kanyang paghakbang, ang tarangkahan ay nagsara sa kanyang likuran. Isang malamig na kalansing ang narinig niya, tila isang kandadong tuluyan nang nagkulong sa kanyang kapalaran. Sa dulo ng daanan, sa paanan ng malaking hagdanan ng mansyon, isang babae ang naghihintay. Tuwid na tuwid ang tindig nito, nakasuot ng itim na uniforme at ang buhok ay nakapusod ng napakahigpit. Hindi ito ngumingiti at ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay tila kayang basahin ang hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ikaw si Bituin Magbanua, sabi ng babae. Ang boses nito ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Ako si Matrona Elara, ang tagapamahala ng Hacienda del Fuego. Mula ngayon, ako ang batas mo rito. Walang emosyon sa mukha ni Matrona Elara. Ang tanging gumagalaw lang ay ang kanyang mga labi habang siya ay nagsasalita. At ang bawat salita ay tila isang utos na hindi maaaring suwayin. Sa pamamahay na ito, may 3 bagay kang kailangang tandaan, sabi niya, habang iginagabay si Bituin papasok sa napakalawak na bulwagan. Una, ang kalinisan. Ang alikabok ay kaaway. Ang isang hibla ng buhok sa sahig ay kasalanan. Pangalawa, ang katahimikan. Hindi ka binabayaran para magsalita, kundi para magtrabaho. At pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, alamin mo ang iyong lugar. Tumingin si Matrona Elara sa kanya mula ulo hanggang paa at sa isang sulyap na yon, pakiramdam ni Bituin ay hinubaran siya ng buong pagkatao at ang tanging nakita ng Matrona ay ang kanyang kahirapan. Ang lugar mo ay hindi dito. Patuloy ng Matrona, itinaas ang isang kilay. Pero dahil kailangan namin ng tao, pagtitiisan ka namin. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito. Opo, Ma'am Elara. Halos pabulong na sagot ni Bituin. Mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang luma ng bestida. Ang unang araw ni Bituin ay isang bautismo ng apoy. Ipinakita sa kanya ni Matrona Elara ang buong mansyon. Mula sa kumikinang na sahig na gawa sa marmol hanggang sa mga aranyang gawa
sa kristal na nakasabit sa matataas na kisame. Bawat sulok ay perpekto, bawat gamit ay mamahalin, at ang bawat galaw ni Bituin ay binabantayan. Ulitin mo ang paglampaso sa sahig na yan, utos ni Elara. Itinuturo ang isang bahagi ng pasilyo na sa paningin ni Bituin ay mas malinis pa sa pinakamalinis na pinggan na nakita niya sa buong buhay niya. May nakikita akong marka ng iyong yapak. 3 beses ipinaulit sa kanya ang trabaho hanggang sa mangawit ang kanyang likod at braso. Narinig niya ang hagikgikan ng ibang mga kasambahay na nagkukumpulan sa may kusina. Hindi nila ito ipinaririnig sa matrona, pero sapat na para marinig niya at maramdaman ang bawat tawa na tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang hapon na yon, habang nagpupunas siya ng isang malaking salamin sa sala, isang mag-asawang nakadamit ng napakagarbo ang pumasok. Ang babae, si Regina Soler, ay may suot na alahas na mas nakakasilaw pa sa sikat ng araw. Ang lalaki naman, si Claudio Soler, ay may dalang isang leather na briefcase at may air of importance sa bawat hakbang. Sila ang pamangkin at tagapagmana wannabe ni Don Alejandro. Hindi man lang nila tinapunan ng tingin si Bituin. Para sa kanila, isa lamang siyang bahagi ng muebles. Nasaan si Tio? Tanong ni Claudio sa isa pang katulong. Ang boses ay may halong pagkainip. Nasa hardin po, Sir Claudio, nagpapahangin. Naglakad ang mag-asawa patungo sa direksyon ng hardin, ngunit bago pa sila makalayo, sadyang binangga ni Regina ang maliit na mesang katabi ni Bituin. Natapon ang isang baso ng tubig sa sahig, nakapupunas lang. Oops, clumsy me, sabi ni Regina na may pekeng ng ngiti. Saka tumingin kay Bituin. Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo yan. Dalian mo. Walang nagawa si Bituin kundi ang yumuko at kunin ang basahan. Habang nakaluhod at pinupunasan ng sahig, narinig niya ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Kumusta na raw ang kalagayan ng matanda? Tanong ni Regina sa asawa. Sapat lang ang lakas para marinig ni Bituin. Ganoon pa rin. Hinihintay na lang ang oras. Konting tiis na lang, mahal ko. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat ng ito. Sagot ni Claudio at humalik sa pisngi ng asawa. Nanginig ang kamay ni Bituin, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lamig at kasakiman sa boses ng mga taong yun. Habang nagpapatuloy ang araw, naramdaman ni Bituin na may isa pang pares ng mga mata ang laging nakamasid sa kanya. Ngunit ang mga matang ito ay iba. Hindi mapanghusga, hindi mapanlait, kundi mapanuri. Mula sa may bintana ng silid sa ikalawang palapag, nakita niya si Don Alejandro del Fuego. Nakaupo ito sa isang wheelchair na babalutan ng kumot ang mga payat na binti. Matanda na ito at tila marupok, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, matalas, at laging nakatuon sa kanya. Sa tuwing mapapansin ni Bituin na nakatingin ito, agad siyang yuyuko at magpapatuloy sa trabaho, ramdam ang pangingilabot. Isang gabi, habang naghahanda na ang lahat para magpahinga, ipinatawag siya ni Matrona Elara. Gusto kang makausap ni Don Alejandro, sabi nito. Hindi maitago ang pagkairita sa boses. Dinala siya nito sa isang silid na hindi pa niya napapasukan. Ang personal na pag-aari ng Don, ang kanyang silid-aklatan. Pagpasok ni Bituin, namangha siya. Punong-puno ng mga libro ang bawat pader, mula sa sahig hanggang kisame. May amoy ng lumang papel at katad. Sa hangin, nakaupo si Don Alejandro sa kanyang wheelchair sa gitna ng silid, nakaharap sa bintana. Iwan mo na kami, Elara, mahinang sabi ng matanda. Nagulat si Bituin nang walang pag-aalinlangang sumunod ang matapang na matrona. Isinara nito ang pinto at naiwan silang dalawa sa katahimikan. Dahan-dahang umikot ang wheelchair ng Don. Tinitigan siya nito ng matagal. Ikaw ang bagong katulong, sabi ni Don Alejandro. Ang boses nito'y mahina,
ngunit may bigat at awtoridad. Ang sabi nila'y galing ka sa tabi ng riles. O opo, Don Alejandro, sagot ni Bituin na kayuko. Gusto kong linisin mo ang silid na ito gabi-gabi bago ka matulog. Ikaw lang, walang ibang papapasukin dito maliban sa'yo at sa akin. Naiintindihan mo? Opo, Ginoo. Iginilid ni Don Alejandro ang kanyang wheelchair at itinuro ang isang sulok ng silid. Doon nakalagay ang isang baul na gawa sa maitim na kahoy, may mga ukit na tanso at mukhang napakatanda na. Mabigat ito at nakakandado, ngunit ang takip nito ay hindi nakasara ng maayos. May siwang, isang maliit na siwang na sapat na para masilip ang kislap ng ginto sa loob. Linisin mo ang baul na yan. Utos ng matanda, ang mga matay nakatitig ng diretso kay Bituin. Tila sinusubok siya. Punasan mo ng mabuti ang labas, pero tandaan mo ito, Bituin. Huminga ng malalim ang matanda. Wag na wag mo itong bubuksan. Isinara ni Don Alejandro ang pinto mula sa labas. Ang marahang pagklik ng seradura ay umalingaw-ngaw sa buong silid-aklatan. At ang tunog na yon ay tila 100 beses na mas malakas sa abnormal na katahimikan. Naiwan si Bituin na nakatayo roon, mag-isa. Siya at ang baul. Ang baul na gawa sa maitim na kahoy. Ang baul na may siwang sa takip. Ang baul kung saan sumisilip ang mapanuksong kislap ng ginto. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang isang malinis na basahan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa bawat hakbang. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay sumisigaw ng 2 magkasalungat na bagay. Ang isa'y sumisigaw ng, umalis ka riyan. At ang isa na may bumubulong ng, tingnan mo lang, isang silip lang. Lumuhod siya sa tabi ng baul. Amoy luma ito, amoy ng kahoy na naglakbay na sa loob ng maraming dekada. Mula sa siwang, kitang-kita niya ang mga gintong barya na nagpapatong-patong, mga kwintas na may kumikinang na diamante, mga pulseras na sapat na ang halaga para bumili ng 10 bahay sa komunidad dapit hapon. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina. Ang ubo nito, ang bahid ng dugo sa palad. Naisip niya si Mutya at ang nag-iisang alitap-tap nito sa garapon. Isang maliit na pulseras lang, sabi ng isang demonyo sa kanyang isipan. Hindi yun mapapansin sa gitna ng ganito karaming kayamanan. Isang piraso lang para sa gamot ni inay. Isang piraso lang para mabilhan ng mas masarap na pagkain si Mutya. Nanginginig na iniangat niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa takip ng baul. Napakabigat ng hangin. Bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ngunit kasabay ng imahe ng kanyang pamilya, isa pang alaala ang pumasok sa isip niya. Ang alaala ng kanyang ina nung mga panahong malakas pa ito. Habang naglalaba, madalas nitong sabihin sa kanya, Bituin anak, wala tayong pera, pero mayaman tayo sa isang bagay na hindi kayang bilhin ni numan. Mayaman tayo sa dangal, karangalan. Dahan-dahan, ibinaba ni Bituin ang kanyang kamay. Napapikit siya ng mariin. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya ang taong iyon. Sa halip na buksan, ginamit niya ang 2 kamay para itulak ang takip pababa. Isang marahang klik ang narinig nang tuluyan itong sumara at maglapat. Pagkatapos noon, buong ingat niyang pinunasan ang bawat sulok ng baul. Tila ba sa paglilinis niya rito ay nililinis din niya ang masasamang isipan na pumasok sa kanyang ulo. Sa isang madilim na sulok ng pasilyo, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Don Alejandro. Nakita niya ang lahat. Ang pag-aalinlangan, ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Bituin, at ang huling desisyon nito. Isang napakaliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Mas madalas nang ipinatatawag ni Don Alejandro si Bituin.
Hindi na lang para maglinis. Minsan, uutusan niya itong basahin ang mga balita mula sa dyaryo dahil nanlalabo na raw ang kanyang mga mata. Minsan, ipapadilig niya rito ang kanyang mga paboritong halaman sa hardin. At minsan, uupo lang sila sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nakikita at naririnig ito ng buong pamamahay at ang bawat pabor na ibinibigay ng Don kay Bituin ay nagiging karagdagang gatong sa apoy ng inggit. Isang araw, hinarang siya ni Claudio Soler sa pasilyo. "Bituin," sabi nito, may mapaglarong na ngiti. Naglabas ito ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. "Balita ko'y masipag ka raw. Heto, kaunting tulong para sa pamilya mo. Ang gusto ko lang malaman. Madalas bang inuubo si Tio sa gabi? Ano ang sabi ng mga doktor?" Tinitigan ni Bituin ang sobre. Saglit niyang nakita ang ginhawang maibibigay niyon, ngunit mas malinaw niyang nakita ang kapalit. "Pasensya na po, Ginoo. Trabaho ko lang po ang ginagawa ko," sabi niya, at mabilis na umalis. Lalong nag-init ang ulo ni Claudio. Si Matrona Elara naman ay lalong naging malupit. Hinarang din siya nito sa pasilyo, ngunit walang dalang sobre. Ang dala nito ay mga salitang matatalim. "Huwag kang mangarap ng gising, Bituin," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Kahit pa araw-araw kanyang kausapin, tandaan mo ito, isa ka lang alila rito. At ang mga alila, kapag hindi na kailangan, itinatapon na lang na parang basura. Hindi sumagot si Bituin. Tumango lang siya at nagpatuloy sa paglakad. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gabi. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa labas. Ang hangin ay sumisipol at ang malalakas na patak ng ulan ay tumatama sa mga bintanang salamin. Kidlat, kulog. Sa loob ng silid-aklatan, ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampara. Binabasahan ni Bituin ng isang lumang nobela, si Don Alejandro, para makatulog ito. At sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang isang kahariang. Biglang hinawakan ni Don Alejandro ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at malamig ang kanyang balat. Nagulat si Bituin. Tumingin ang matanda sa kanyang mga mata. May kakaibang lungkot at pangamba roon, isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. "Bituin," sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig sa lakas ng kulog sa labas. "Ipangako mo sa akin, huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa lugar na ito." "Ano po ang ibig niyong sabihin, Don Alejandro?" Hindi na ito sumagot. Sa halip, lalong humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Ang mukha nito'y biglang namutla. Napahawak ito sa dibdib at isang malalim na paghinga ang pinakawalan. Ang mga mata nito'y nanlaki. "Di Don Alejandro!" sigaw ni Bituin. Nahulog ang librong hawak niya sa sahig. Bumagsak ang katawan ng matanda sa kanyang wheelchair. Walang malay. "Tulong! Tulungan ninyo kami!" Ang sigaw ni Bituin ay halos malunod sa dagundong ng kulog. Ngunit sapat na yon para gisingin ang buong pamamahay. Ang mga ilaw sa pasilyo ay biglang nagsindi. Ang mga pinto ay bumukas. Ilang sandali lang, ang tahimik na mansyon ay napuno ng mga nagmamadaling yapak at mga tinig na puno ng pag-aalala. Si Matrona Elara ang unang dumating. Ang mukha'y kasing tigas ng bato. Tila hindi natinag ng kaguluhan. Sa isang sulyap lang, naintindihan niya ang lahat. "Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis!" Utos niya sa isang katulong. Ang boses ay matatag at walang bahid ng anumang gulat. Itinulak niya si Bituin palayo sa wheelchair. "Huwag mo siyang hahawakan. Baka lalo mo lang siyang mapahamak." Dumating ang mag-asawang Soler. Gulo-gulo pa ang buhok at suot ang mamahaling sedang roba. Nang makita nila ang anyo ni Don Alejandro, nakapikit, maputla at hindi gumagalaw. Ang mukha ni Regina
ay napuno ng huwad na pag-aalala na mabilis na naging galit nang makita niya si Bituin. "Anong ginawa mo sa kanya?" Sigaw ni Regina. Dinuro-duro si Bituin. "Ikaw, mula nang dumating ka rito, puro kamalasan na lang ang dala mo." Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bituin. Napahawak si Bituin sa kanyang mukha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat at kahihiyan. Ang lahat ng katulong ay nakatingin sa kanya. "Tama na yan, Regina," awat ni Claudio, bagamat walang puwersa sa kanyang boses. Nang dumating ang mga mediko, ang lahat ay naging mas magulo. Isinampa nila si Don Alejandro sa isang stretcher at mabilis na isinakay sa ambulansya. Sinubukang sumunod ni Bituin, ngunit hinarang siya ni Matrona Elara. "Hanggang dito ka na lang," malamig na sabi nito. "Kami na ang bahala." Naiwan si Bituin sa may pintuan, basang-basa ng ulan na dala ng hangin. Pinanood niya ang papalayong ilaw ng ambulansya hanggang sa lamunin na ito ng dilim at nang walang tigil na buhos ng ulan. Ang sirena nito ay tila isang sigaw ng pamamaalam. Walang sino man ang kumausap sa kanya ng gabing iyon. Naupo siya sa isang sulok ng kusina, yakap-yakap ang sariling mga tuhod, nanginginig sa ginaw at sa takot. Ang bawat sulyap ng ibang mga katulong ay tila isang kutsilyong humuhusga sa kanya. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng nakabibinging katahimikan. Walang balita. Ang Hacienda del Fuego ay tila isang puntod, naghihintay. Sa 3 araw, bumalik ang mag-asawang Soler. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi maikakaila ang kislap ng tagumpay. Nakita nila si Bituin na nagwawalis sa may hagdanan. "Ikaw," tawag ni Claudio. Ang boses nito ay formal at walang emosyon. Wala na si Tio. Natigilan si Bituin. Nabitawan niya ang walis. "Ano po?" "Patay na si Don Alejandro." Pag-uulit ni Regina, may diin sa bawat salita. Tila nasisiyahan sa reaksyon ni Bituin. "At dahil doon, wala ka na ring dahilan para manatili pa rito. Kunin mo ang mga gamit mo," sabi ni Claudio. "May 10 minuto ka para umalis sa pamamahay na ito." Hindi na naghintay ng sagot si Bituin. Tila isang manikang walang buhay, tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang maliit na silid. Walang luha. Tanging isang malaking kabanghayan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga gamit ay kumasya sa isang maliit na supot na bayong. 2 luma ng uniforme, isang sipilyo, at ang maliit na larawan ng kanyang ina at ni Mutya. Bago siya umalis, sumilip siya sa silid-aklatan. Naroon pa rin ang wheelchair ni Don Alejandro, nakaharap sa bintana, tila naghihintay sa isang taong hindi na kailanman babalik. Habang naglalakad siya palabas ng dambuhalang tarangkahan, hindi na niya naramdaman ang pagkamangha na naramdaman niya noong unang araw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng pagkawala. Ang pagbabalik sa komunidad dapit hapon ay isang pagbabalik sa isang masakit na katotohanan. Ang bawat hakbang sa maputik na daan ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang barong-barong, sinalubong siya ni Mutya. "Bituin," sabi ng bata, at niyakap siya ng mahigpit. Nakahiga pa rin ang kanyang ina sa banig, mas payat, mas mahina. "Anak, anong nangyari?" Doon na bumigay ang lahat ng emosyong pinipigilan ni Bituin. Humagulgol siya ng humagulgol sa yakap ng kanyang kapatid. Umiyak siya para sa pagkawala ng isang taong naging mabuti sa kanya. Umiyak siya para sa nawalang trabaho. Umiyak siya para sa nawalang pag-asa. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ay bumalik sa dati. O mas malala pa. Dobleng kayod si Bituin sa paglalabada, ngunit kulang pa rin para sa gamot at pagkain. Ang komunidad dapit hapon ay tila mas maingay, mas maalikabok, mas desperado. Isang hapon,
Habang naghahain siya ng lugaw para sa kanilang hapunan, isang tunog ang gumulat sa buong komunidad. Isang tunog na hindi nabibilang sa lugar na yon. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan, isang itim, makintab na kotse ang huminto sa mismong tapat ng kanilang barong-barong. Naglabasan ng mga kapitbahay, nag-uusyoso. Bumukas ang pinto ng kotse at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Mukha itong kagalang-galang, may dalang leather na briefcase at may seryosong mukha. Lumapit ito sa nakabukas nilang pinto. Tumingin ito sa mga numero sa poste bago tumingin ng diretso kay Bituin. "Ikaw ba si Binibining Bituin Magbanua?" Tanong ng lalaki. Ang boses ay propesyonal. Kinakabahang tumango si Bituin. Inilahad ng lalaki ang isang puting sobre na may magandang selyo. "Ako si Attorney Diwa, ang abogado ni Don Alejandro Del Fuego," sabi nito. "At sa ngalan ng aking kliyente, nais kong ipaalam sa iyo na ang iyong presensya ay kinakailangan sa pagbasa ng kanyang huling habilin." Ang opisina ni Attorney Diwa ay nasa isang mataas na gusali sa sentro ng syudad. Malamig ang hangin mula sa aircon, amoy mamahaling papel at katad. Para kay Bituin, na nakasuot ng luma ngunit malinis na bestida, ang lugar na yon ay parang ibang planeta. Naupo siya sa isang upuang malayo sa iba, sa pinakasulok ng silid. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang tindahan ng mga alahas. Nandoon ang mag-asawang Claudio at Regina Soler, parehong nakasuot ng itim na damit na halatang libo-libo ang halaga. Ang kanilang mga mukha ay solemne, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi maitago ang pagkainip. At sa isa pang sulok, tahimik na nakaupo si Matrona Elara. Diretso ang likod, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Pumasok si Attorney Diwa, may dalang isang makapal na folder. Umupo ito sa kabisera ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. "Magandang umaga sa inyong lahat," bati nito. Formal. "Nandito tayo ngayon para sa isang tungkuling mabigat, ang pagbasa sa huling habilin at testamento ng yumaong si Don Alejandro Del Fuego." Nagpalitan ng isang makahulugang ngiti ang mag-asawang Soler. Ito na ang hinihintay nila. Binuksan ni Attorney Diwa ang dokumento. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang bahagi ay tungkol sa pagbabayad ng mga utang at pagbibigay ng maliliit na halaga sa ilang mga tapat na empleyado ng hasyenda. "At ngayon, para sa mga pangunahing pamana," sabi ng abogado, at ang lahat ay lalong natahimik. "Para sa aking butihing pamangkin na si Claudio Soler at sa kanyang asawang si Regina, iniiwan ko ang halagang 1,000,000 piso." Natigilan ang mag-asawa. 1,000,000? Iyon ay barya lamang kumpara sa kabuuang yaman ni Don Alejandro. Ang nangiti sa kanilang mga labi ay biglang naglaho. Ano? Baka nagkakamali ka ng basa, attorney," sabi ni Claudio. Pilit na tumatawa. "Malinaw po ang nakasulat dito, Ginoong Soler," sagot ni Attorney Diwa. Hindi nagbabago ang ekspresyon. Nagpatuloy ito sa pagbasa, at ang sumunod na mga salita ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng silid. "Ang lahat ng natitirang bahagi ng aking yaman, mga ari-arian, negosyo at salapi. Kasama na rito ang kabuuan ng Hacienda del Fuego at ang lupang kinatitirikan nito." Huminga ng malalim ang abogado. "Ay buong puso kong ipinagkakaloob at ipinapamana kay Binibining Bituin Magbanua." Isang nakabibinging katahimikan. Parang nabingi si Bituin. Hindi nagproseso sa utak niya ang kanyang narinig. Siya? Paano? Bakit? Si Regina ang unang bumasag sa katahimikan. Isang tawang walang saya, matinis at puno ng pangungutya. "Ha! Nakakatawa. Isang magandang biro, attorney. Ngayon, basahin mo na ang totoong testamento." "Ito po ang totoo at nag-iisang testamento, Ginang Soler," mariing sabi ni Attorney Diwa.
Sinungaling! Sigaw ni Regina, biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagbago, naging isang pangit na maskara ng galit. Anong ginawa mo sa matanda, ha? Ginayuma mo siya. Nilason mo ang isip niya. Bruha ka. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw ng idabog ni Claudio ang kanyang kamao sa lamesa. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay nagsilabasan. Pula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Bituin. Magnanakaw, sigaw niya. Hindi ka ba nakontento sa sahod mo? Kinuha mo ang lahat. Isa kang ahas. Sa gitna ng kaguluhan, si Matrona Elara ay nanatiling hindi gumagalaw, walang kakurap-kurap. Ang mga matay nakatuon sa kawalan, tila hindi naririnig ang sigawan sa paligid. May kondisyon ang pagpapamanang ito. Pagpapatuloy ni Attorney Diwa, sinusubukang bawiin ang atensyon ng lahat. Nakasaad dito na ang Hacienda del Fuego ay hindi maaaring ibenta. Dapat itong gawing isang pundasyon, isang bahay ampunan para sa mga batang mahihirap na tatawaging ang munting tahanan del Fuego. Ang kondisyon ay lalo lang nagsilbing gasolina sa apoy. Walang hiya! Sigaw ni Regina. Pagkatapos mong nakawin ang yaman, ipamimigay mo lang sa mga pulubi? Hindi kami papayag dito. Ididimanda ka namin. Nanginginig na tumayo si Bituin. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang tumakbo palayo sa gulo na ito. Hindi niya ito hiningi. Hindi niya ito ginusto. Hindi ko po alam. Nagsimulang magsalita si Bituin. Ang boses ay garalgal. Wala po akong... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Habang sinusubukan niyang lumabas ng silid, mabilis siyang hinarang ni Regina. Biglang sinabunutan ni Regina si Bituin. Napasigaw si Bituin sa sakit. Saan ka pupunta, ha? Gumaral-gal ang boses ni Regina sa tindi ng galit. Ang mga kukoy bumaon sa anit ni Bituin. Makinig ka sa akin, basahan ka. Idinikit ni Regina ang kanyang mukha kay Bituin. Ang mga matay nag-aapoy. Hindi ka makakakuha kahit isang kusing. Hayop ka. Sisirain kita. Ipagsisigawan ko sa buong Pilipinas na isa kang bayarang babae na manggaganso. Titiyakin kong habang buhay kang pagsisihan ang araw na tinapak mo ang hasyenda namin. Ang banta ni Regina Soler ay hindi na natiling banta lamang. Ito ay naging isang lason na mabilis na kumalat. Isang salot na sumira sa pangalan ni Bituin sa loob lamang ng ilang araw. Kinabukasan, pagpunta ni Bituin sa palengke para bumili ng kaunting bigas, natigilan siya sa tapat ng isang newsstand. Mula sa pabalat ng isang tabloid na nakasabit, isang pamilyar na mukha ang nakatitig pabalik sa kanya. Ang mukha niya. Isang malaking litrato niya, kuha ng hindi niya alam, habang inaalalayan niya si Don Alejandro sa hardin. Ngunit ang anggulo ng kamera ay mapanlin lang. Ang simpleng pag-alalay ay nagmukhang isang malanding pagyakap. At sa ibabaw ng litrato, nakasulat sa naglalakihang pulang letra ang titulo. Ang ahas sa paraiso, ang di kapani-paniwalang kwento ng katulong na umakit at nagnakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa kaawa-awang matanda. Parang may humablot ng hangin mula sa mga baga ni Bituin. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang dyaryo. Ang bawat salita sa loob ay mas masakit pa sa sampal ni Regina. Isinulat doon kung paano siya ginamit ang kanyang kahirapan at kabataan para paikutin ang ulo ng matanda. Kung paano niya unti-unting nilaso ng isip nito laban sa sariling pamilya. May mga pekeng panayam pa mula sa mga taong malapit sa pamilya. Hoy, babayaran mo ba yan o tititigan mo lang? Sigaw ng tindero. Nang iabot ni Bituin ang ilang barya, tiningnan siya ng tindero mula ulo hanggang paa. Naku, Bituin, sikat ka na pala. Baka naman sa susunod, barya na lang sa'yo ang mga paninda ko. May halong pangungutya at inggit sa boses nito. Ang dating pala kaibigang tindero ay isa na ngayong estranghero na mapanghusga. Nagsimula na. At iyon ay simula pa lamang. Ang kwento ay lumabas sa radyo, sa telebisyon,
Ang mukha ni Bituin ay nasa lahat ng dako, laging katabi ng mga salitang manggaganso, mapagsamantala, ahas. Ginamit ng mga soler ang kanilang pera at impluensya para ipinta siya bilang isang demonyo. Ang lason ay umabot hanggang sa komunidad dapit hapon. Ang mga kapitbahay na dati nakikipagkwentuhan sa kanya ay umiiwas na ng tingin. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga bulungan. Ang mga dating kaibigan ay mga estranghero na ngayon. Naging isa siyang palabas, isang tsismis na pinagpipiestahan. Isang hapon, umuwi si Mutya mula sa paglalaro sa labas. Umiiyak ng walang tigil. Ate! Hikbi ng bata, yumakap ng mahigpit kay Bituin. Sasabi nila, sabi ng mga kalaro ko, magnanakaw ka raw. Kapatid daw ako ng manggaganso. Ayaw na nila akong kalaro. Ang mga salitang yon ang pinakamasakit sa lahat. Ang kasamaan ng mga solar ay hindi lang siya sinira. Sinaktan din nito ang pinakamamahal niyang kapatid. Gabi. Nakaupo si Bituin sa dilim ng kanilang barong-barong. Walang kuryente. Ang tanging ilaw lang ay ang alitaptap ni Mutya na nasa loob pa rin ng garapon, ngunit tila pati ang kislap nito ay nananamlay. Sa kanyang kandungan ay ang kopya ng testamento na iniwan ni Attorney Diwa. Ang dokumentong nagbigay sa kanya ng kayamanan, ngunit kinuha naman ang kanyang dangal. Ang dokumentong sumisira sa kanyang buhay. Dahan-dahan, sinimulan niyang lukutin ito. Gigil na gigil. Gusto na niyang punitin, sunugin, at kalimutan na nangyari ang lahat. Gusto na niyang bumalik sa dating buhay, kahit mahirap, basta tahimik. Anak! Ang mahinang boses ng kanyang ina ang pumigil sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Elena. Inaalalayan ang sarili sa dingding. Umupo ito sa tabi ni Bituin sa papag. Huwag mong hayaan na sila ang manalo, sabi ni Elena. Ang boses ay mahina, ngunit buo. Hinawakan niya ang kamay ng anak na nakakuyom sa gusot na papel. Kilala kita, Bituin. Pinalaki kita. Alam kong hindi ka magnanakaw. Ang mga salitang iyon, ang simpleng pagtitiwala mula sa kanyang ina, ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinatayo ni Bituin sa kanyang puso. Sumubsob siya sa kandungan ng ina at doon humagulgol ng walang tigil. Hindi na siya ang matapang na si Bituin. Para siyang ang isang bata na nasasaktan at nalilito. Naghahanap ng kanlungan. Pero inay, pagod na po ako. Ayoko na po. Ang sakit-sakit na po. Hinaplos ni Elena ang buhok ng kanyang anak. Alam ko anak. Pero ang katotohanan ang magiging kalasag mo. Manalig ka lang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may kumatok sa kanilang pinto. Isang magalang ngunit apuradong katok. Nag-alinlangan si Bituin, ngunit tumayo pa rin para buksan ito. Bumungad sa kanya si Attorney Diwa. Ang mukha ng abogado ay pagod at balisa. Halatang galing pa ito sa isang mahabang araw. Binibining Bituin, pasensya na sa abala, sabi nito. Ang boses ay seryoso. May masama akong balita. Parang kinabahan si Bituin. Ano po iyon, attorney? Ang panig ng mga soler. Nagpresenta na sila ng listahan ng kanilang mga testigo para sa paglilitis. Huminga ng malalim ang abogado, tila naghahanda para sa isang masakit na suntok. Nakahanap sila ng isang susing testigo, isang taong mula sa loob mismo ng Hacienda del Fuego na handang tumestigo na mayroon kang di magandang asal na ipinakita kay Don Alejandro. Isang taong magpapatunay na ginamit mo ang iyong posisyon para impluwensyahan ang matanda. Nanlamig ang buong katawan ni Bituin. Ang kaunting pag-asa na ibinigay ng kanyang ina ay biglang naglaho, napalitan ng yelo. Sa sino po? Nanginginig niyang tanong. Tinitigan siya ni Attorney Diwa
ng diretso sa mata. Ang kanyang mga salita ay tila isang hatol na ibinagsak. Ang testigo nila ay si Matrona Elara. Ang araw ng paglilitis ay dumating na parang isang berdugong naghihintay. Ang langit ay kulay abo. Tila nakikidalamhati sa kapalaran ni Bituin. Sa labas ng bulwagan ng katarungan, nagkakagulo ang mga mamamahayag. Ang mga kamera ay parang mga gutom na hayop. Nag-aabang ng biktima. Nang bumaba si Bituin mula sa lumang taxi, kasama si Attorney Diwa, para siyang sinugod ng isang kawan. Ang mga flash ng kamera ay sumabog sa kanyang mukha. Nakakabulag. Ang mga tanong ay ibinato sa kanya na parang mga bato. Bituin, totoo ba na nilandi mo ang matanda? May relasyon ba kayo ni Don Alejandro? Anong masasabi mo sa mga paratang na isa kang manggaganso? Wala siyang sinagot. Sa tulong ni Attorney Diwa, nagawa niyang makapasok sa loob. Ngunit ang mga salita ay nakasunod pa rin sa kanya. Tumatagos sa pader, bumabaon sa kanyang puso. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat at malamig. Malaki ang silid, gawa sa maitim na kahoy na nagbibigay ng pakiramdam na ang katarungan dito ay matanda at hindi natitinag. Sa isang panig ay nakaupo ang mag-asawang Soler, kumpiyansa at mukhang kagalang-galang sa kanilang mga itim na kasuotan. Sa likod nila ay isang hukbo ng mga mamahaling abogado. Sa kabilang panig, si Bituin at si Attorney Diwa lang. Si Bituin, sa kanyang bestidang hiram na medyo maluwag, ay mukhang isang ibong naligaw sa hawla ng mga agila. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ng mga Soler, isang matandang lalaki na may buhok, na kulay pilak at boses na parang kulog, ay mahusay magsalita. Ipininta niya ang isang kwentong perpekto para sa mga mapanghusgang tainga. Mga kagalang-galang na kasapi ng korte. Simula niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang kasong ito ay simple lamang. Ito ay isang kwento ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang tiwala laban sa panloloko. Ng isang pamilyang nagmamahal laban sa isang dayuhang mapagsamantala. Naglakad siya papunta sa harap ni Bituin. Heto siya, isang dalagang galing sa wala, binigyan ng pagkakataon, pinagkatiwalaan. Ngunit ano ang kanyang isinukli? Puot, pagnanasa, pagtataksil. Tumayo si Bituin para sumagot, ngunit pinigilan siya ni Attorney Diwa. Huwag muna, hindi pa natin oras. Sunod-sunod na tinawag ng abogado ng Soler ang kanilang mga testigo, mga dating kasambahay sa hasyenda, na halatang tinuruan at binayaran. Nakita ko po sila sa hardin, sabi ng isang hardinero. Lagi pong nakahawak si Bituin sa kamay ng Don, kahit hindi naman kailangan. Narinig ko po siyang kumakanta para sa Don sa gabi, sabi naman ng isang kusinera. Isang kanta ng pag-ibig, hindi nararapat. Bawat testimonya ay isang maliit na pagpilipit sa katotohanan. Mga simpleng kilos ng kabaitan ni Bituin ay binigyan ng mali siya. Ang kanyang pag-aalaga ay ginawang pag-akit. Ang kanyang presensya ay ginawang isang krimen. Ipinakita rin ng abogado ang mga litratong kuha mula sa malayo, malabo, at madaling bigyan ng ibang kahulugan. Isang litrato kung saan inaabutan ni Bituin ng panyo si Don Alejandro ay pinalabas na tila hinahalikan niya ito. Isang litrato kung saan inaayos niya ang kumot ng matanda ay pinalabas na tila may ginagawa silang masama. Habang nagpapatuloy ang lahat, lalong lumulubog ang puso ni Bituin. Ang katotohanan ay tila buhangin na kayang-kayang tangayin ng malakas na alon ng kasinungalingan. Sinubukan niyang magsalita para ipagtanggol ang sarili. Hindi po totoo yan, sabi niya nang tanungin ng hukom. Ang boses ay nanginginig. Inalagaan ko lang po si... Inalagaan o inakit, putol ng abogado ng Soler. Alin sa dalawa? Binibining magbanua? Naging mabuti po siya sa akin. At dahil sa kabutihang yon, naisip mo na karapat-dapat ka na
Sa kanyang bilyon-bilyong piso? Ganoon ba? Hindi na makasagot si Bituin. Para siyang sinasakal. Ang bawat tanong ay isang bitag. Sa isang sulok ng korte, nakaupo si Claudio at Regina Soler. Hindi sila nagsasalita. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay nagsasabi ng lahat. Mga ngiti ng tagumpay. Mga ngiti ng isang ahas na malapit ng tuklawin ang kanyang biktima. Nang matapos ang araw, pagod na pagod ang kaluluwa ni Bituin. Tila 100 taon ang lumipas. Lalaban tayo, Bituin. Sabi ni Attorney Diwa habang papalabas sila. Huwag kang susuko. Ngunit paano ka lalaban kung ang kalaban mo ay may kapangyarihang baluktutin ang katotohanan? Kinabukasan, ang huling araw ng paglilitis, tumayo ang abogado ng mga Soler na may bagong kumpiyansa. Tumingin ito sa hukom. Your Honor, sa araw na ito, ihaharap namin ang aming huli at pinakamahalagang testigo. 1 taong nakasaksi sa lahat. 1 taong pinagkakatiwalaan ni Don Alejandro sa loob ng 30 taon. Ang kanyang tapat na tagapamahala. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang lahat ng mga mata ay napako sa pinto sa likuran. Tinatawag namin sa witness stand. Sabi ng abogado, ang boses ay nagdiriwang, si Bora na Matrona Elara. Bumukas ang pinto. Pumasok si Matrona Elara, nakasuot ng itim na bestida, tuwid ang likod. Walang emosyon ang mukha. Naglakad siya papunta sa gitna. Ang tunog lang ng kanyang mga takong ang maririnig. Hindi siya tumingin kay Bituin. Hindi siya tumingin sa mga Soler. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa hukom. Tila isang sundalong handa nang tumupad sa kanyang misyon. Umupo siya sa silyang pangsaksi, inilagay ang kamay sa Biblia, at naghintay. Nag-umpisa ang paghinga ni Bituin. Ito na ang katapusan. Umupo si Matrona Elara sa silya ng mga testigo. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mukha ay hindi mababasa. Tila isa siyang reyna na nakatingin sa kanyang mga abang utusan. Para kay Bituin, siya ang anghel ng kamatayan. Dumating na para ibigay ang huling hatol. Maaari mo bang sabihin ang iyong pangalan para sa talaan? Simula ng abogado ng mga Soler, ang boses ay malambing na para bang kinakausap ang isang kakampi. Elara, sagot niya. Ang boses ay matatag at malinaw. At ang iyong posisyon sa Hacienda del Fuego? Ako ang tagapamahala sa loob ng 30 taon. Ngumiti ang abogado. Ito na. Ginang Elara, sa loob ng 30 taon na yon, masasabi mo bang kilalang-kilala mo na si Don Alejandro? Mas kilala ko pa siya sa sarili kong ama. Sagot ni Elara, at may kakaibang pait sa kanyang tinig na hindi napansin ng abogado. Mabuti. Ngayon, sabihin mo sa korteng ito, ano ang napansin mong pagbabago sa kilos ni Don Alejandro mula nang dumating si Binibining Bituin Magbanua? Ang lahat ng mata ay napunta kay Elara. Natahimik ang buong korte, maging ang paghinga ay tila isang malaking ingay. Hinawakan ni Bituin ang braso ng kanyang upuan nang napakahigpit. Ito na. Ngunit hindi sumagot si Elara. Tinitigan lamang niya ang abogado. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Ginang Elara? Pag-uulit ng abogado, medyo naiinip na. Ang tanong ko po ay, narinig ko ang tanong mo, putol ni Elara. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa buong silid, sa mag-asawang Soler na may ngiti sa labi, at sa wakas kay Bituin na parang isang kordero na naghihintay katayin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, muli siyang humarap sa hukom. Kagalang-galang na hukom. Simula niya waya ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bigat at kapangyarihan. Hindi po totoo ang lahat ng kanilang sinabi. Natigilan ang abogado ng mga Soler. Nawala ang nangiti sa mukha ni Regina. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Elara. Tumayo siya mula sa kinauupuan.
ay hindi po ako naririto bilang tagapamahala. Isang munting alaala ang pumasok sa isip ni Elara. Isang batang babae na nagtatago sa likod ng malaking halaman sa hardin. Pinagmamasdan ang isang masayang pamilya. Si Don Alejandro kasama ang batang si Claudio at ang mga magulang nito. Narinig niya ang tawanan nila. Naramdaman niya ang init ng kanilang pagmamahalan. At naramdaman din niya ang salaming pader sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya kailanman kayang sirain. Ang pader sa pagitan ng isang tunay na pamilya at ng isang lihim. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang sakit ng kahapon ang naging lakas niya ngayon. Tumingin siya nang diretso sa gulat na mukha ni Claudio at Regina. "Ako si Elara del Fuego," deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng korte. Ang nag-iisa at hindi kinilalang anak ni Don Alejandro del Fuego. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga tao. Nagbulungan, nagkagulo, pinukpok ng hukom ang kanyang malyete. "Katahimikan! Order in the court!" "Sinungaling!" sigaw ni Regina, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi sila pinansin ni Elara. May kinuha siyang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. "Narito ako para sa katarungan. Katarungan para sa isang ama na nilapastangan ng sarili niyang pamilya." Ibinato niya ang sobre sa lamesa ng taga-usig. Kumalat ang laman nito. Mga ledger, mga kopya ng bank statement, mga litrato. Ang mga taong yan, sabi ni Elara, itinuro ang mag-asawang Soler na ngayon ay namumutla na, ay mga magnanakaw. Sa loob ng maraming taon, habang ang aking ama ay nagkakasakit, unti-unti nilang ninanakawan ang kumpanya. Mga peking invoice, mga ghost employee, mga proyektong wala namang katotohanan. Milyon-milyon ang kanilang kinuha. Sunod-sunod niyang inilahad ang mga ebidensya. Bawat isa ay isang patalim na tumatarak sa dibdib ng mag-asawa. Alam niya ang lahat dahil siya ang nag-ayos ng mga papel. Siya ang nakakita. At sa loob ng maraming taon, nanahimik siya at nag-ipon. Tumingin si Bituin kay Elara. Hindi na may takot, kundi may pagkamangha at biglaang pag-unawa. Hindi ito ginagawa ni Elara para sa kanya. Ginagawa niya ito para sa kanyang ama, para sa sarili niya. Ito ang kanyang paghihiganti. Ito ang kanyang hustisya. Nang matapos si Elara, ang korte ay nasa ganap na kaguluhan. Ang abogado ng mga Soler ay hindi na makapagsalita. Si Claudio at Regina ay parang mga basang sisiw, hindi makagalaw sa kanilang upuan. Tumingin si Elara sa abogado ng mga Soler. "May iba ka pa bang tanong?" Tanong niya, puno ng pang-uuyam. Walang naisagot ang abogado. Bumaling si Elara at naglakad pababa mula sa witness stand. Huminto siya sa tapat ni Bituin. Tinitigan niya ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Bituin ang kalungkutan sa mga mata ng matrona. "Hindi ka karapat-dapat sa yaman na yon," mahinang sabi ni Elara. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Pero mas lalong hindi sila karapat-dapat. Pagkasabi noon, tumalikod si Elara at naglakad palabas ng korte. Hindi na lumingon pa. Iniwan ang kaguluhan at ang nabagong takbo ng kanilang mga buhay. Ang mga sumunod na pangyayari ay parang isang mabilis na panaginip. Dahil sa mga ebidensyang inilatag ni Elara, gumuho ang lahat ng kasinungalingan ng mga Soler. Ang kaso laban kay Bituin ay agad na ibinasura. Sa halip, isang bagong kaso ang nabuksan. Isang kasong kriminal para sa pandaraya at pagnanakaw laban kina Claudio at Regina Soler. Ang mga kamera na dating nakatutok kay Bituin ay sa kanila na ngayon nakabaling. Habang inilalabas sila ng korte na nakapusas, ang kanilang mga muka ay puno ng galit at pagkagapi. Tumingin si Claudio kay Bituin sa huling pagkakataon, isang tingin na nangangako ng paghihiganti.
Ngunit isa na itong tingin na walang kapangyarihan. Ang hatol ng korte ay malinaw. Ang testamento ni Don Alejandro del Fuego ay legal at dapat ipatupad. Si Bituin Magbanua ang tunay at nag-iisang tagapagmana. Paglabas ni Bituin sa korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Hindi na siya sinalubong ng mga mapanghusgang tanong, kundi ng mga kamera na naghahanap ng kwento ng isang modernong Cinderella. Ngunit hindi na siya natakot. May isang bagay na nagbago sa kanya sa loob ng korteng yon. Hindi na siya ang dating Bituin na laging nakayuko. "Bituin, anong nararamdaman mo ngayon?" tanong ng isang reporter. Ngumiti si Bituin, isang tunay at pagod na ngiti. "Ang nararamdaman ko po ay pasasalamat at pananabik na simulan ang tunay na habilin ni Don Alejandro." Pagkalipas ng ilang araw, bago pa man tuluyang ayusin ang mga papeles ng mana, may isang lugar siyang kailangang puntahan. Nagpahatid siya sa Hacienda del Fuego. Ang dambuhalang tarangkahan ay bumukas para sa kanya, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang bagong may-ari. Ang mansyon ay tahimik. Ang mga dating kasambahay na tumestigo laban sa kanya ay wala na. Natagpuan niya si Elara sa hardin, sa paboritong lugar ni Don Alejandro, kung saan nakatanim ang mga paborito nitong rosas. Nag-iimpake na ito ng kanyang mga gamit. "Aalis ka na pala," sabi ni Bituin. Lumapit. Hindi lumingon si Elara. "Wala na akong lugar dito." "Mayroon," sagot ni Bituin. "Sabi sa testamento, ang lahat ay akin. Kung gusto mong manatili." "Para ano?" putol ni Elara. Sa wakas ay humarap na. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, halatang galing sa pag-iyak. "Para pagsilbihan ka? Para panoorin kang gawin ang gusto mo sa pamana ng ama ko?" "Hindi," mahinahong sabi ni Bituin. "Para tulungan ako. Hindi ko ito kaya mag-isa, Elara. Ang pamamahala sa isang pundasyon, hindi ko alam kung paano." Tumawa si Elara, isang tawang walang saya. "Nakakatawa. Pagkatapos ng lahat, hihingi ka ng tulong sa akin? Sa taong gustong-gusto kang mapahamak?" "Oo," sabi ni Bituin. "Dahil ikaw, higit kanino man, ang nakakakilala sa lugar na ito. Ikaw, higit kanino man, ang nagmamahal sa alaala ni Don Alejandro." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang huni ng mga ibon at ang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. "Bakit mo ginawa yon, Elara?" tanong ni Bituin. "Bakit mo ako tinulungan?" "Hindi kita tinulungan," mariing sagot ni Elara. "Pinili ko lang ang mas maliit na kasamaan. Sa pagitan mo at ng mga buwitring iyon, mas gugustuhin ko nang sayo mapunta ang lahat. Dahil alam kong hindi mo wawasakin ang pangalan niya." May kinuha si Elara mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kinakalawang na susi. Iniabot niya ito kay Bituin. "Ano ito?" "Susi niyan sa lumang baul, sa silid-aklatan," sabi ni Elara. "Hindi ginto ang laman niyan. Ang laman niyan ay ang mga lumang papeles at titulo ng hacienda. At ang birth certificate ko. Iyon ang tanging bagay na nagpapatunay na ako ay isang Del Fuego. Itinago niya iyon. Itinago niya ako." Kinuha ni Bituin ang susi. "Salamat, Elara." Tumangulang si Elara. Tumalikod na ito para maglakad palayo. "Elara, sandali!" tawag ni Bituin. "Saan ka pupunta?" Huminto si Elara ngunit hindi lumingon. "Maghahanap ako ng lugar kung saan ang pangalan ko ay pangalan ko lang, hindi anino ng kahit sino." At naglakad na ito palayo. Iniwan si Bituin na mag-isa sa gitna ng hardin. Hawak ang susi ng nakaraan at ang plano para sa kinabukasan. Ang pagbabalik ni Bituin sa komunidad dapit hapon ay isang selebrasyon. Ang mga kapitbahay na dati umiiwas sa kanya
ay sinalubong siya ng palakpakan at luha ng pagsisisi. Patawarin mo kami, bituin. Hindi kami naniwala sa'yo. Niyakap niya sila. Walang galit, tanging pag-unawa. Pagpasok niya sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina at ni Mutya. Tapos na, inay. Bulong niya. Tapos na ang laban. Nakatayo si Bituin sa gitna ng malawak na bulwagan ng Hacienda del Fuego. Ang dating nakakatakot na lugar ay ngayon tila isang blankong canvas. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang sketch na iginuhit ni Mutya, isang malaking bahay na puno ng mga batang naglalaro. Sa itaas, nakasulat, "Ang munting tahanan del Fuego." Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng responsibilidad ay naroon, ngunit kasama nito ay ang gaan ng isang bagong simula. Handa na siya. Isang taon ang lumipas. Ang dating nakakatakot na tarangkahang bakal ng Hacienda del Fuego ay lagi nang nakabukas. Ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng pinakamatamis na musika sa mundo. Ang tawanan ng mga bata. Ang dating formal na bulwagan kung saan kinatakutan ni Bituin si Matrona Elara ay isa na ngayong makulay na silid-aralan. Ang mga pader ay puno ng mga drawing ng mga bata. Ang dating perpektong hardin kung saan bawal maglaro ay isa na ngayong palaruan. Puno ng mga duyan at maliliit na slide. Ang Hacienda del Fuego ay patay na. Isinilang mula sa abo nito ang munting tahanan del Fuego. Sa isang maliwanag na silid na dati imbakan ng mga lumang gamit, isang grupo ng mga bata ang nakapalibot sa isang mesa. Lahat sila ay nakatingin nang may paghanga sa isang batang lalaking nasa wheelchair. Si Mutya. Hawak niya ang isang krayola at sa bawat guhit niya sa papel, isang magandang ibon ang nabubuo. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig ay kampante na. Ang kanyang mga mata na dati laging naghahanap ng kalinga ay siya na ngayong nagbibigay ng inspirasyon. Wow! Ang galing mo, Kuya Mutya, sabi ng isang batang babae. Ngumiti si Mutya, isang ngangiting abot-tenga. Itinuro niya ang krayola sa bata. Ikaw, guhit! Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa hardin, ang mismong puno kung saan dati pinagmamasdan ni Don Alejandro si Bituin. Isa pang eksena ang nagaganap. Isang grupo ng mga mas maliliit na bata ang nakaupo sa isang banig, taimtim na nakikinig sa isang babaeng nagbabasa ng libro. Ang babae ay si Bituin. Ang kanyang buhok ay nakalugay na. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng kapayapaan at pagmamahal. Ang kanyang boses, na dati halos pabulong, ay malumanay at malinaw. At ang munting Bituin, basa niya mula sa libro. Kahit na siya ang pinakamaliit sa lahat, ay natutunang ang kanyang kislap ay sapat na para magbigay liwanag sa isang madilim na gabi. Isinara niya ang libro. Ayan, tapos na. More, Ate Bituin! More! Sigaw ng mga bata. Tumawa si Bituin. Ang tunog ng kanyang tawa ay malaya at masaya. Bukas na ulit, okay? Oras na para sa merienda. Nagsitakbuhan ang mga bata papunta sa kusina kung saan naghihintay ang kanyang inang si Alena. Mas malusog na ito ngayon, ang dating maputlang mukha ay may kulay na. Siya na ang tumatayong lola ng tahanan, ang tagaluto ng pinakamasarap na arroz caldo. Naiwan si Bituin sa ilalim ng puno. Tumingala siya sa langit. Isang taon. Napakabilis. Ngunit sa isang taon na yon, isang buong buhay ang nagbago. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang tahimik na sulok ng hardin. Doon, sa ilalim ng isang puno ng fire tree, may isang simpleng plaque na gawa sa bato. Walang estatwa, walang engrandeng disenyo. Tanging mga salitang nakaukit. Alejandro del Fuego. Ang apoy ay hindi namamatay.
ito ay nagiging ilaw. Kumuha si Bituin ng isang puting bulaklak ng rosas mula sa hardin at marahang inilapag ito sa paanan ng plake. Hinaplos niya ang malamig na bato. Salamat po, bulong niya sa hangin. Salamat po sa tiwala. Sana po, kung nasaan ka man ngayon, napangiti kita. Ate Bituin! Ate Bituin! Isang tawag mula sa palaruan ang pumukaw sa kanya. Ang tawag ng kinabukasan. Ngumiti si Bituin sa huling pagkakataon sa plake. At sa pagtalikod niya sa alaala ng kahapon, buong puso niyang hinarap ang isang napakagandang ngayon. Ang kanyang munting tahanan, ang kanyang munting apoy. At dito po nagtatapos ang kwento ni Bituin Magbanua. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ay wala sa ginto o salapi, kundi nasa integridad ng puso at sa kakayahang maging ilaw para sa iba. Gaano man kadilim ang paligid. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata, sa pag-iyak, pag-asa at pagtatagumpay ni Bituin. Naging bahagi po kayo ng kanyang laban. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito na handog namin sa inyo, isang pindot lang po sa like button, isang share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin na po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.